Alamin, bawat tao ay may kanya-kanyang pamamaraan kung paano nila matutugunan ang kanilang walang katapusang kagustuhan at pangangailangan. Sa kanilang pakikibaka sa buhay, kinakailangan ang pagtugon upang matustusan ang mga pangunahing pangangailangan ayon sa kanilang interes, kakayahan, karanasan, at ukol kanino nakatutugon ang mga natatanging produkto at serbisyo. Ang video na ito ay naglalayong matukoy ang mga taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo bilang batayan sa maunlad at matalinong pamumuhay. Layunin din nitong matutukoy ang mga taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo. Produkto at serbisyo ayon sa taong nangangailangan nito. Pagtambalin ang mga salitang nasa hanay A na tumutugon sa pangangailangan sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Hanay A, blank number 1, gatas at pampers. Blank number 2, sinulid at karayon. Blank number 3, lapis at papel. Blank number 4, gamot at medisina. Blank number 5, lambat at bangka. Blank number 6, dentista. Doing crazy dreaming.
blank number 3, accountant, blank number 4, hamburger, blank number 5, aklat, blank number 6, vulcanizing shop, blank number 7, dress shop, blank number 8, damit, blank number 9, relo, blank number 10, internet cafe. Tuklasin. Gawin ang sumusunod na simpleng pagsasanay upang malaman kung gaano nakalawak ang iyong kaalaman sa paksang ating tatalakayin. Panuto. Isulat ang tama kung ang isinasaad ng bawat pahayag ay wasto, at mali kung hindi. Blank number 1. Mahalagang isaalang-alang ang tamang pagpili ng angkop na negosyo na maaaring itayo upang makasiguro na ito ay nagtatagumpay. Blank number 2. Iwasang alamin ang mga pangunahing pangangailangan ng mga tao sa pagpili ng negosyo o serbisyo na nais pagkakitaan. Blank number 3. Suportahan ang customer sa pagpili ng mga produkto na nais bilhin o tangkilikin. Blank number 4. Siguraduhin mapapakinabangan ng matagal ang produktong napili ng customer upang maiwasan nito ang magtampo o magalit. Blank number 5. Huwag makinig sa paliwanag ng mga customer, lalo na kung ito ay nagagalit at maraming mga sinasabi tungkol sa napiling produkto. Blank number 6. Ugaliing magbigay ng tamang payo sa mga customer sa pagpili ng mga produkto. Blank number 7. Mahalagang tugunan ang mga pangangailangan ng mga customer. Kasama rito ang produktong may rasonableng presyo, mataas na kalidad at serbisyong nagbibigay ng tulong, respeto at tumutugon sa pangangailangan. Blank number 8. Huwag harapin ang mga customer na nais magtanong lamang tungkol sa produkto at walang intensyong bumili. Blank number 9. Pumili ng mga produkto o serbisyong maaaring gamitin nang walang pangamba at ito ay hindi magiging mapanganib sa kalusugan o kaligtasan. Blank number 10. Isaalang-alang ang mga produkto o serbisyong magaan sa bulsa. Suriin. Bago pag-isipan ang uri ng itatayong negosyo, kailangan tukuyin muna kung ano ang mga pangunahing produkto at serbisyo na kailangan ng mga tao. Mahalagang tugunan ang mga pangangailangan nila, kasama rito ang produktong may rasonableng presyo, mataas na kalidad at serbisyong nagbibigay ng tulong, respeto at tumutugon sa pangangailangan. Iilan sa mga taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo ay ang mga mamimili, bawat kasapi ng pamilya, bata o mag-aaral, pasyente o may sakit, mga manggagawa, mga taong biktima ng sakuna at kalamidad, at iba pang mga consumer sa pangkahalatan. Dapat alamin kung matutugunan ba ang pangangailangan nila
tulad ng sumusunod. Una, maasahang produkto at serbisyo. Number 2, produktong makapapakinabangan ng matagal. Number 3, mga produkto o serbisyong makatutulong sa pang-araw-araw na trabaho katulad ng paglalaba, pagluluto, paglilinis ng bahay, at iba pa. Mga produkto o serbisyong maaaring gamitin nang walang pangamba na ito'y magiging mapanganib sa kalusugan o kaligtasan. 5. Serbisyong nariyan lagi sa oras na kailangan. 6. Produkto o serbisyong magaan sa bulsa. Mayroon pa rin tayong tinatawag na emotional na pangangailangan ng customer, na kung minsan siguro ay nakakalimutan nating ibigay sa kanila. Nangangailangan ang customer ng suporta. May mga pagkakataon na nangangailangan ng suporta ang customer tungkol sa mga produktong hindi alam kung paano gamitin. Pagtugon, pagbibigay reaksyon sa mga hinaing ng mga customer. Simpatiya, maaaring magtampo at magalit ang customer na hindi natugunan ang inaasahan sa isang produkto o serbisyo. Ginhawa, upang hindi mainip o mahirapan ang mga customer, kailangan ay may wastong upuan, hindi masyadong mainit, malinis, may mapaglilibangang magasin, dyaryo o TV habang sila ay naghihintay. Respeto, igalang ang desisyon ng customer. Kahit alam mong mali ito, ngunit ayaw pa ring makinig sa paliwanag mo. Tulong, may mga customer na hindi alam kung ano ang maganda o nababagay na produkto sa kanila, kaya nangangailangan sila ng payo mo. Pagyamanin, gawain A, panuto, pagtangbalin sa hanay A ang mga larawan ng taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo na tumutugon sa hanay A. Hanay A, blank number 1, nurse, blank number 2, plumber, blank number 3, pagkain, blank number 4, firefighter, blank number 5, mag-aaral. Then you have hanay B, mga litrato ng nurse, plumber, pagkain, firefighter, mag-aaral, hanapin dito. Gawain B, panuto, alamin ang mga emosyonal na pangangailangan ng bawat consumer upang mabuo ang crossword puzzle sa ibaba. Then sagutin pababa. Number 1, may mga customer na hindi alam kung ano ang maganda o nababagay na produkto sa kanila. Nangangailangan sila ng payo mo. Ano ang sagot dito? Number 2, pagbibigay galang sa desisyon ng bawat customer. Ano ito? Number 3, ito ay kadalasang pinakikita sa mga ekspresyong dalamhati o awa.
Number 4, maaaring magtampo at magalit ang customer na hindi matugunan ang inaasahan sa isang produkto o serbisyo. Then, pahalang, across. Number 5, pagbibigay ng agarang reaksyon sa mga hinaing ng mga customer. Number 6, pagbibigay ng lakas ng loob sa mga tao tungkol sa mga produktong hindi alam kung paano gamitin. Isagawa, bakit kinakailangang tukuyin ang mga taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo? Isa-isip, maraming mga bagay ang dapat tandaan kung magtatayo ng negosyo o maghahatid ng serbisyo. Maliit man o malaki, ang mahalaga ito ay kumikita at nakapagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan ng mga tao. Upang lubusang maunawaan ang kabuuan ng aralin, maaring sagutin ang mga sumusunod na pagsasanay. Analohiya, panuto. Batay sa ugnayan ng unang pares sa bawat bilang, pumili ng wastong pares para sa pangatlong salita. Isulat ang titik ng tamang sagot. Number 1, guro. Mag-aaral, doktor. Ano ang sagot? Letter A, pasyente. B, albularyo. C, customer. D, hospital. Number 2, bola, maglalaro. Basket, puwang. Letter A, isda. B, tindahan. C, mamimili. D, paninda. Number 3, barber, puwang. Carpenter, nagpapagawa ng bahay. Letter A, mamimili sa palengke. B, nagpapagupit ng buhok. Letter C, nagpapaayos ng sirang gripo. Letter D, nagpapakumpuni ng sasakyan. Number 4, papel at ballpen. Mag-aaral, puwang at puwang. Letter A, prutas at gulay, palengke. B, pisara at chalk, guro. Letter C, laptop at printer, internet cafe. D, damit at pagkain, pamilya. Number 5, blank and blank, chauffeur, pasahero. A, doktor, dentista. B, panadero, mamimili ng tinapay. C, sastre, manicurista. D, electrician, cable wires. Karagdagang gawain. Panuto. Tukuyin kung saan naaangkop ang bawat produkto at serbisyong nakalahad sa chart. Piliin sa loob ng kahon ang mga taong nangangailangan nito. Taong nasasakdan, sanggol o bata, may kapansanan, nagkukumpuni ng bahay, may nasunugan,
mamimili, pasahero, pasyente o may sakit, may sirang ngipin, mag-aaral. Produkto o nagbibigay na serbisyo. Una, bumbero. Number 2, school bag. 3, dentista. 4, wheelchair. 5, abogado. 6, doktor. 7, bus driver. 8, karpentero. 9, paninda. 10, andador. At duyan. Taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo. Okay, dito ninyo hanapin sa nakakahon para sagutin ang katanungan. Tayahin. Gamit ang bubble map, kilalanin o tukuyin ang mga taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo. Isulat sa kwaderno kung ano-ano ang kanyang mga pangangailangan. Taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo.